nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Happy Nutrition Month sa lahat. Magkakasama na naman tayo ngayong Miyerkules ng hapon para sa panibagong linggo at mga interesting na usapin on all things nutrition. Simulan na natin ang inyong paboritong programa tuwing Miyerkules. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host para sa episode ngayon, Queenie Amosco de Jesus mula sa National Nutrition Council. Napakikinggan tayo sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happening tungkol sa nutrisyon. Handa na ba kayo para sa ating topic today, mga kanutrisyon? Makakasama natin ang Nutrition Officer 3 mula sa Nutrition Policy and Planning Division ng NNC para ipaliwanag sa atin ano nga ba ang Barangay Nutrition Scholar Program. Ano ang importansya nito at paano nga ba ito ini-implement? Makakasama natin ang Nutrition Officer 3 mula sa Nutrition Policy and Planning Division ng NNC para ipaliwanag sa atin ano nga ba ang Barangay Nutrition Scholar Program? Ano ang importansya nito at paano nga ba ito ini-implement? Maririnig ninyo ang informative na usapin ukol dyan, kaya abangan yan mamaya. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Updates segment. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay. Mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para naman sa mga mahilig magluto at kumain, may bit-bit na masarap at masustansyang recipe si Recipe Princess Laika Lagunero. At of course, kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at of course sa inyong mga Nutriskwela radio stations upang mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. Stay tuned at susunod na ang nutrition updates pagkatapos ang ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Anong mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. Kasama natin ngayong hapon si Barangay Nutrition Scholar Alicia Tanabe o BNS Alice mula sa Barangay Alabang, Muntinlupa City upang magbahagi ng update ukol sa nutrition programs ng kanilang barangay. Siya rin ang National Outstanding Barangay Nutrition Scholar ng taong 2022. Wow na wow naman yan. Kaya't wag na nating patagalin pa. Magandang hapon, BNS Alice. Salamat po sa pag-unlock ng aming imbitasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako dahil naimbitahan niyo po ako sa inyong programa. Sige po, so simulan na natin, BNS Alice. Ang una ko pong katanungan sa inyo ay, ano-ano ang inyong naging role para ma-implement ang nutrition program sa inyong barangay? Bilang BNS, napakahalaga po ng role na aking ginampanan. Ako po ang nangunguna sa pagkalap ng mga datos para malaman ang nutritional status ng mga bata sa pamamagitan ng pagtimbang sa kanila. Pagkuha rin po ng family profile
na binavalidate po ng aking ND upang mabigyan ng nutrition intervention. Kasama po ako sa pagbuo ng Barangay Nutrition Action Plan, kasama ang mga Barangay Nutrition Committee members at si Kapitana Tintin Abasdi, ang amin pong chairwoman. Tulong-tulong po kami sa pagbuo ng plano ng mga nutrition programs at activities sa aming barangay. Kung ano po yung mga plano na bibigyan po namin ng prioridad at paglalaanan ng tamang budget. Ang bilang BNS, napakahalaga rin po ng koordinasyon sa bawat isa dahil hindi ko po magagawa na makapagbigay at maiparating ang mga quality health and nutrition services sa aming barangay sa kulang po mag-isa. Ang sangguniang barangay ang nag-aapruba ng budget at pang ma-implement ang lahat ng mga programa. Ang aming mga doctors, katuwang po rin po upang masigurong ligtas ang mga preschool children, senior citizen, PWD sa pamamagitan ng regular check-up. Ang nurses po namin para sa immunization ng mga babies, ang mga midwife sa mga pregnant at lactating mothers, prenatal at postnatal. Ang dentist naman po para sa kanilang oral hygiene. At higit po sa lahat, ang mga BHW na umulan umaraw kasama ko po sa pag-home visit at pagtimbang ng mga bata at pag-lecture sa area. At meron pa po, pinakahigit po sa lahat, ang suporta pong ibinigay ng aming punong lungsod si Mayor Ruki Biason. Sa pagtutulungan at maayos na koordinasyon, masisiguro ko po na naiparating po ang mga quality health and nutrition services sa aming pong barangay. Ang dami po palang gawain no, ng Barangay Nutrition Scholar sa isang barangay. Gaya nga po nung nabanggit ni BNS Alice, siya ang nangunguna sa pagkalap ng datos sa pamamagitan ng pagtimbang at saka pagsasagawa ng pagkuha ng family profile ng bawat household sa barangay ninyo. And at the same time, nabanggit niyo yung isa sa mga pinakamahalagang gawain no, ng Barangay Nutrition Scholar, ang magka-coordinate ng mga nutrition programs or activities sa iba't ibang individuals or organization po sa loob ng barangay. So, kitang-kita natin no dun sa mga na-share ninyo BNS Alice na ang daming expected na tasks at saka responsibilities sa inyong mga BNS. Kaya no wonder no at naging National Outstanding BNS kayo for 2022. Ayan. So BNS Alice, nabanggit nyo na rin naman yung mga tasks ninyo no. And on top of that, yung suporta mula doon sa Muntinlupa City no kay Mayor Biazon. Ayan. So dahil outstanding BNS kayo for 2022, outstanding din siguro yung inyong mga programang pang-nutrisyon. Ayan. So maaari po ba ninyong i-enumerate at ipaliwanag sa ating mga kanutrisyon yung mga in-implement ninyong programang pang-nutrisyon sa inyong barangay? So, ano-ano po ba ito? Sino po yung mga target audience ninyo? Okay po. Unang-una po, nagkakaroon po kami ng sa first quarter po ng taon, nagkakandak po kami ng Operation Timbang sa mga batang 0 to 59 months. Kasi po importante po yun dahil doon po namin, para ma-identify po namin yung mga malnourished children at yun po yung bibigyan namin ng nutrition intervention. Meron din po kami mga mother class para sa mga pregnant at lactating mothers. Nagbibigay po kami ng mga ferrosulfate with folic acid. Nagkakandak rin po kami every July ng Nutrition Month celebration kasama po yung mga PNC members. Marami po kami mga programa. Katulad po nung last 2022, nagkaroon po kami ng cooking contest, photo collage, at saka nag-train po kami ng pagtatanim ng mga gulay sa mga schools. Nagkakaroon din po kami ng mga pabasa. Yung pong mga sa pabasa naman po, meron po kaming tinuturuan dyan, yung pong mga nanay na 15 po silang lahat, yun po, binibigyan po namin sila ng lecture para po sa aming pabasa sa nutrition. Meron pa po rin kami yung mga livelihood programs ng mga parents po ng undernourished children. Katuwang po namin dyan yung DA,
peso at saka dole po. Meron po kaming NIE training ng mga BMC. Kailangan po yun, importante po yun, lalo na kung nagkakaroon po tayo ng mga kalamidad. Para po, alam po namin yung aming gagawin sa pagdating ng calamity. Nakaready po kami sa lahat ng mga gagawin po namin. Meron din po kaming nag-monitor po kami ng gulayan sa paaralan. Sa gulayan sa paaralan naman po, katuwang po ang DA, nagbibigay po kami ng mga seeds at seedlings para masigurado po namin sa buong taon, meron po silang tanim, meron po silang maaani para doon po sinasama po nila yon sa kanilang feeding program, yung po mga gulay na nang-harvest nila, pinapakain din po sa mga batang estudyante. Sa community garden din po, nagbibigay din po kami ng mga seeds at seedlings, katuwang po rin po ang TA. Nagbibigay po kami ng mga pati po mga lupa sa kanilang pagtataniman. Kasi po ngayon, katulad po natin sa city po tayo, may mga lupa po na hindi na po talaga, may mga matitigas na po ng mga lupa. Kaya nagbibigay na rin po kami ng mga garden soil, mga permicast, yan, kasama po yan. Ngayon po, meron din po yung nagkaroon po kami ng programa, yung na may MOA po ito. Yun pong DA sa kanila pong demo farm. Meron po silang mga tanim na lahat ng klase ng gulay na doon. Ngayon po, yung pong mga nanay namin, inalok po kami na yung pong 60-40 po. Yung pong mga nanay ang kukuha lahat po ng gulay upang itinda nila. Tapos yung pong kikitain, 60% po sa mga nanay. Tapos yung pong 40% ibabalik po namin sa DA para magamit po uli nila sa mga gagamitin nila sa pagtatanim. Meron din po kaming income generating. Yun pong income generating namin, yun pong mga nanay, gusto rin po nilang magbigay, tulungan po kami kasi po sa pagbibigay namin sa kanila ng serbisyong pang-nutrisyon, gusto rin po nilang makatulong sa amin. Kaya ang ginagawa po ng mga nanay, nangungulekta po sila ng mga bote, mga dyaryo, karton, yung pong lahat ng bagay na pwede nilang ibenta sa junk shop, ipunin po nilang lahat yun. Ngayon po, yun po yung ginagamit namin para halimbawa magkakaroon po kami ng lecture, yung pong bigla ang lecture na hindi po kasama sa budget na yung pong kasama po sa AIP ng mga programa, ang ginagawa po namin ay yun po yung ginagamit namin pang merienda po ng mga nile-lecture namin, ay binibili po namin ginagawa po namin nilagang itlog, nilagang saging. Kaya malaking tulong po rin para sa amin yun. Natutuwa po kami kasi yung mga nanay ay talagang gusto rin po nilang sumali sa mga programang ginagawa namin. Nagbigay din po kami ng cash for work. Yun pong parang tupad, pero ang tinawag po namin doon ay cash for work. May mga nanay sa community na binigyan po namin ng mga seedlings, seeds, lahat po ng gagamitin nila, pagtatanim po sila doon. Ngayon po, imo-monitor po ng DA. Yun po yung magiging trabaho nila. May mga magdidilig. Talagang aalagaan po nila yung garden. Tapos lahat naman din po ng mga harvest nila doon, pwede rin po nilang gamitin nila pang araw-araw. Ngayon po may sobra, pero pwede rin nilang ibenta. Yun po yung pinakatulong namin sa kanila kasi mas maganda po, di ba, na yung mga nanay, tuturuan din po natin sila sa gumawa ng mga hanap buhay na hindi na lang po palaging iaabot natin. Mas maganda po yung turuan din po natin sila para matuto po sila na in case po na mawala po tayo na kayang-kaya na rin po nilang alagaan yung kanilang mga sarili. Na yung pong nakikipag-coordinate po kami sa mga NGOs, katulad po ng mga motor trade, binibigyan po nila kami ng mga groceries, food packs para i-distribute po sa mga indigent, mga families ng mga may undernourished children, pati rin po yung MDF, lahat po yan, lahat po ng mga NGOs na gusto pong tumulong, welcome po silang lahat sa amin. Meron din po kami yung BNC feeding program, yung pong mga pa-member ko po, meron din po kami, naglaan din po kami ng pondo para doon. Kasi po, gusto po namin, hindi man po namin maubos lahat yung mga malnourished, at least po nabawasan po namin ng malaki. Kaya po yun po yung tulong-tulong na ginawa po namin sa aming barangay.
Maraming salamat po. Napakarami po ng mga nabanggit ninyo, no, BNS Alice. And Yes po. isa po sa mga napansin ko sa mga nabanggit ninyo ay mix or combination siya ng mga nutrition specific interventions such as yung Yes feeding po, and program sensitive. natin, nutrition education, micronutrient supplementation, as well as mga nutrition sensitive interventions, Yes no, po. yung mga partnership ninyo with DA, pag sustain ng community gardens, gulayan sa paaralan, and yung mga livelihood programs, ayan. So, ito yung isa sa mga na-appreciate ko na nabanggit ninyo, no, na very active ang inyong barangay nutrition committee sa pag-i-implement ng mga livelihood programs, such pagbibigay ng cash for work opportunities, as well as mga income generating projects na ini-involve natin yung mga target beneficiaries natin, no. So, Opo. doon pa lang sa mga shinare nyo, BNS Alice, makikita na natin na very active yung collaboration ninyo between other agencies, no, such as DA, dun sa mga target beneficiaries mismo, and other units sa barangay Alabang. Pero BNS Alice, baka may ma-share pa po kayo mga paraan, paano po ninyo nasisiguro na may pondo ang nutrition program ninyo sa barangay, aside from ensuring na yung nutrition action plan ninyo ay nasa AIP. Ginagawa po namin yun, nagkaan po kami, pinag-usapan po namin, binubuo po namin yung sa PINA, pinagmimitingan po namin yun, paplano po kami. Lahat po yun, nagsasagawa po kami ng planning workshop para yun po masiguro po namin na lahat po ng mga programa mai-implement po namin, mai-evaluate, mamomonitor, lahat po yun. Yes, and maganda rin po pala yun nabanggit nyo kanina, BNS Alice, no? Aside from ensuring na yung BNAP ninyo ay maisasama sa AIP ng barangay, nandun din yung Yes, coordination ninyo with NGOs, tama ba? Ano pong mga Opo, NGOs itong may active partnership po kayo? Ang active po sa amin ay yung pong Muntinlupa Development Foundation Okay. at saka po yung Motor Trade. Okay. Sila po Sila yung po talaga nagpo-provide ang- ng grocery packs. Yes, ma'am. Ayun. Opo. Nice to know po, ayan. So, nandun yung resource mobilization, no? Doon sa Opo, mga ma'am. i-share ninyo, BNS Alice. So, last question po, BNS Alice, no? Ano pong mensahe ninyo para sa ibang BNS para mahikayat silang isulong ang wastong nutrisyon sa kani-kanilang barangay? Sa mga kapwa ko po BNS, patuloy po tayong magsikap at maging huwarang sa ating mga komunidad. Ang dedikasyon at pagmamahal sa ating trabaho ang ating pahalagahan. Ang ating pagtutulungan at pagkakaisa ay magiging susi ng tagumpay sa ating mga adhikain. Yun lang po, ma'am, kasi talagang kailangan po talaga mahal po natin yung trabaho natin, nag-i-enjoy po tayo sa ating ginagawa para hindi po natin maramdaman yung pagod. Kasi po bilang BNS, talaga po napakarami po natin gagawin. Napakalawak po ng ating obligasyon sa ating barangay. Kaya kailangan mahalin po natin ang ating trabaho bilang BNS. Sa tulong at gabay po ng ating Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa atin, magagawa po natin ang lahat. Ayan, so maraming salamat, BNS Alice, sa ibinahagi mong update ukol sa Barangay Nutrition Program ng Alabang, Muntinlupa. Mabuhay po kayong mga BNS. Huwag kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umiere sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang ating Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay incorporate fiber-rich food sources in every meal. Mga kanutrisyon, alam nyo bang importante ang fiber sa pagkakaroon ng isang healthy at balanced diet? Tinutulungan nito ang ating katawan na ma-digest o matunaw ang mga kinain natin para sa maayos at regular na pagdumi. Pag may fiber, iwas constipation. Tumutulong din ang fiber para ma-delay ang absorption ng sugar sa ating dugo, kaya iwas high blood sugar tayo. Kaya naman mga kanutrisyon, mainam na magsama tayo ng fiber-rich foods sa ating bawat kain. Ilan sa mga fiber-rich foods ay ang root crops tulad ng kamote, carrots, labanos at patatas. Mga butong gulay tulad ng beans at green peas, whole grains tulad ng red o brown rice at oats, at iba pang gulay at prutas. Basta mga kanutrisyon, gulay o anong prutas na unprocessed, okay na okay yan. Ugaliin natin magsama ng mga nabanggit ko kanina sa bawat kain. So, imbes na kalahati o 3/4 ng plato ay white rice, pwedeng palitan ng parte nito ng mas maraming gulay. Red o brown rice o rice alternatives tulad ng kamote. Bukod sa mas nakakabusog kasi ang mga ito, mas marami pa silang vitamins and minerals kumpara sa white rice na processed na. Nutrient dense o siksik na siksik sa nutrients ang mga ganitong uri na pagkain, kaya go na kayo sa fiber-rich foods mga kanutrisyon. Para mas magabayan kayo, pwede nyo ring tingnan ang Pinggang Pinoy sa sukat at uri ng bawat food group sa inyong plato. Mga kanutrisyon, kasama nyo kami sa pagsulong ng healthy habit na ito. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan makikibahagi tayo sa malaman na diskurso tungkol sa Barangay Nutrition Scholar Program o BNS Program. Ito ay isang importanteng haligi ng pagpapatupad ng pambansang programa sa nutrisyon o ang Philippine Plan of Action for Nutrition. Naku mga kanutrisyon, wag na nating patagalin pa. Very informative ang ating episode ngayon. Upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa ating topic, makakasama natin ngayon si Dr. Marivic Samson, Nutrition Officer 3 mula sa Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council. Magandang hapon, Doc Beck, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon naman, Miss Queenie. So, ako ay nagagalak na maging bahagi ng segment na to at magkaroon ng panibagong or karagdagang kaalaman sa ating mga tagapakinig. So, magandang araw po muli sa lahat. Ayan. So, Doc Beck, simulan po natin ang ating pag-uusap ngayon, no? Bigyan niyo po ko ng description. Ano po ba ang Barangay Nutrition Scholar Program? Ano po ba ang mga goals at objectives ng programang ito? Okay, so sige, simulan na natin. Ang BNS program or ang tinatawag na Barangay Nutrition Scholars Program ay nagsimula noong 1978. So, ang pinagmula nito ay isang batas, Presidential Decree 1569. Ang pinaka-title ng batas na to ay Strengthening the Barangay Nutrition Program by Providing for a Barangay Nutrition Scholar in Every Barangay, Providing Funds therefore and for other purposes. Ibig sabihin po, no, pagpapaunlad or pagpapalakas ng ating Barangay Nutrition Program sa pagbibigay or
pagdidistribute ng mga BNS or Barangay Nutrition Scholars sa bawat barangay para matugunan ang ating problema no sa nutrisyon. So magkakaroon po ng isang BNS na volunteer worker. So volunteer worker po ang tinatawag na BNS. Ngayon naman po, kung mamarapati ni Miss Queenie, so didiretso na ba ako sa layunin ng programang ito? Sure po, opo. So bakit nga po ba tayo a-assign or nagde-deploy ng mga BNS para dito sa BNS program? Okay, ang pinaka topmost no na layunin ng BNS program ay upang makatulong, makibahagi sa mga gawain at proyekto ng pangnutrisyon, no? Makatulong sa pag-improve sa ating malnutrition situation sa iba-ibang population, like yung sa mga bata, kung may nakikitang bansot or merong nakikitang payat na payat sa ating mga barangay, ano ba ang mga serbisyo at programa na kailangan nila. So ang ating mga BNS, sila yung nagtitimbang, kumukuha ng tangkad, sinusukat yung tangkad, no? At pagdating dito, tinitingnan kung ayon sa child growth standards ang kanilang paglaki para malaman natin na tama ba yung kanilang paglaki or tama ang timbang or tangkad para malaman natin kung stunted or wasted sila. So sa pamamagitan noon, kung sila ay may problema, magkakaroon ng referral, no? Kasi marami namang serbisyo na available sa ating barangay, lalo na sa health centers at iba pang ibang offices no sa munisipyo na nagpo-provide ng assistance. So, basically, ang BNS natin nagfa-facilitate ng delivery ng mga nutrition services. So, pag nakitang payat, nakitang bansot, nakitang ang tawag nito, kulang sa tangkad, merong kaukulang serbisyo. Si BNS ang nagpa-facilitate ng mga serbisyong ito. At sa layuning ito, no, si BNS ang nagsasabi or nagre-report sa kanilang mga supervisor like yung midwife nila, yung mga district city nutrition officers, no, nagre-report sila doon, or yung ating municipal nutrition action officer. So sasabihin nila doon po sa bandang gawin ng barangay, sa pamilyang ito ay merong mga batang payat. So ibabahagi nila kung ano ang kaukulang serbisyo. So natutukoy kung sino, kaninong miyembro ng pamilya at nalilink no sa tamang serbisyo sa tamang panahon. Kaya ito ang pinaka layunin ng ating BNS program. Ayun. So kumbaga yung ating mga BNS po, no, sila yung naglilink sa mga services, sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng nutrition assessment. Ayan. Nandyan yung pagkuha nga po ng timbang, pagkuha ng tangkad o haba, at base doon sa results ng assessment na yun o nung OPT Plus, yun yung ginagamit nating basis sa pagbibigay ng mga serbisyo through our barangay nutrition scholars. Tama ka dyan, Miss Queen. So, Doc Beck, nabanggit mo na yung gawain ng mga barangay nutrition scholars as well as kung ano nga ba sila, no? So, pagdating po sa mga BNS, sino-sino po ang pwedeng maging BNS? So, may qualifications ba sila o basta gusto nilang maging BNS? Pwede na silang ma-deploy sa kanilang mga komunidad? Oo. Simple lang naman ang requirement or qualification para maging isang BNS. So, unang-una, dapat syempre barangay ka, doon ka mismo nakatira kasi kailangan mong mangalap, matukoy yung may mga problema sa malnutrition. So, dapat bona fide resident ka.
at least 4 years. Tapos, syempre, unang-una, marunong ka magsalita ng dialect doon sa barangay or sa inyong lugar. Kasi kung ikaw ay Ilocano, tapos na-assign ang barangay, ang karamihan doon nagsasalita ng Bisaya. So parang ang hirap doon makipag-communicate. So, first and foremost, yon. Tapos, ang sunod naman, dapat mayroong potential ka sa pagiging leader kasi proactive dapat ang isang BNS. So, mayroong mga experience na somehow ikaw ay isang potential na leader kasi i-gather mo yung mga nanay, i-influence mo yung ibang barangay officials para mag-invest sila sa mga services at nutrition program. Sa pangatlo naman, yung willingness, taong yon ay nag-aalab yung damdamin upang matuto, mag-practice at magbahagi ng kanyang kaalaman kasi ititrain siya. Bibigyan siya ng wastong kaalaman, no? So, pag imo-multiply niya yung kaalaman niya, sana willing siyang i-share yon sa iba pa. Hindi lang yung sa households, kundi sa mga kasamahan pa niya na volunteer worker din, no? At yung pang-apat, willing to serve the barangay for at least 3 years. Ito yung nakalagay sa ating implementing guidelines. So sana at least 3 years. No? Hindi yung kakapasok mo pa lang, kaka-recruit sa iyo, umayaw ka na kaagad. Kasi very challenging ang pagiging BNS. And then, completed at least grade 10. So yung grade 10 at the most, sa atin, no? Parang high school graduate. And then, physically and mentally fit. Kasi imaginein po natin na merong sa malalayong lugar, magdadala ng timbangan, magdadala ng height-board. Medyo yung ibang height-board ay medyo may kabigatan at kung wala pong kasama ang BNS, so siya ay physically and mentally fit, hindi yung pong pilay, kumbaga, kasi aakyat halimbawa sa malayong lugar, sa bundok, ganyan. So, yon, fit na fit and mentally fit kasi kailangan mabilis, mabilis ang pag-iisip, maayos ang pag-iisip kasi kakausapin din yung mga nanay at iba pang mga beneficiaries para sa mga programa. At ang panghuli, dapat at least 18 years old, no? At hindi naman babata sa 60 years old na parang elderly na. So, at the time of recruitment. So, nandoon sa peak ng kalakasan kasi kailangan modelo din ang ating BNS na isang malusog at nutritionally well, na individual. So, basically, Miss Queenie, yun ang mga pangangailangan, qualification ng isang BNS. Ayan. So, para sa mga interested nating mga kanutrisyon, So, ito po bang Barangay Nutrition Scholar ay mandatory possession sa bawat barangay? At kung oo, meron po ba itong nakatakdang budget para sa sweldo or compensation ng mga made-deploy na BNE? Okay. Naman talaga kasi sa PD 1569, ito ay mandato na dapat sa bawat barangay ay merong at least isang BNS, no? Kasi kailangan nating matukoy sino ba ang malnourished na bata, sino ba ang buntis na nanay, nagpapasuso na nanay para mabigyan ng kaukulang programa o malink natin sa mga programa at serbisyo. So ngayon naman, pagdating sa ano ba dapat ang assistance or maibibigay nating kaukulang benepisyo, no, sa ating mga BNS. So far, ang BNS kasi bilang volunteer worker, volunteer nga, hindi siya nakakatanggap ng sweldo. So, ang naibibigay po natin sa kanila ay allowances, no, or honorarium. So, meron tayong traveling allowance na nanggagaling sa NNC. So, ito po ay 100, no, bawat buwan. Tapos,
ito po ay may kaukulang complementation na nagmumula sa barangay. So depende po sa napag-usapan ng konseho sa barangay kung magkano yung additional na ibibigay nila. So bukod sa barangay, meron ding kaukulang binibigay ang munisipyo at ang probinsya. So bawat po LGU ay nag-iiba-iba ang kanilang amount, no, or budget na binibigay. Pag medyo mayaman-yaman, ang iba nagbibigay sa amin sa San Jose del Monte, I think 3,500 or 4,000 per month, no. Tapos meron ding dinadagdagan ng probinsya. No? Iba pa yung sa barangay. So, ganun po yung nangyayari sa iba't ibang lugar sa bansa natin. Pagdating naman po sa mga trainings or capacity building, iba-ibang training ang naibibigay ng bawat ahensya. Siyempre, sa NNC, ang gusto nating maibigay na training, no, or naibibigay na training sa infant and young child feeding, training po natin sa pagbuo ng Barangay Nutrition Action Plan, training po sa yung ating idol ko si nanay, idol ko si tatay, cooking demonstration. So dapat alam nila, may mga alam silang recipe, no, for younger children. Tapos may training din po tayo sa kanila paano ba i-demonstrate yung tamang pagpapasuso para sa ating mga buntis pa na nanay para maengganyo sila magpasuso. Yung mga ganong suporta. At meron pa rin po tayo, no? Fine-federate natin, ino-organize natin ang mga barangay nutrition scholar para buo po silang samahan at magkakaroon sila ng isang layunin at self-liquidating, self-propelling sila na on their own, kahit hindi binabantayan or binibigyan ng assistance ng NNC at ng ibang ahensya, ay sila po kusang naglilingkod at gumagawa ng programa sa barangay. So basically, i-summarize natin, no? So trainings, mga allowances, tapos binibigyan din po natin sila ng mga collateral materials. Kung meron pong mga materials, mga kits, no? Yung kit po natin, sa unang recruitment sa iyo, merong kit na binibigay. Ang kit, ang laman po nun ay isang bag. Tapos, meron po doong envelope, meron pong mga forms, meron po doong yung child growth standard. So, yung mga basic na dapat malaman, no, meron pong laman yung kanilang kit. Minsan, meron namang, anong tawag doon, may payong din, no. Sa iba namang LGU, dinadagdagan nila, I think, merong bota, merong t-shirt. So, depende po sa kaukulang budget na italaga sa period na yon or sa taong yon. So, ganun po ang nabibigay nating benepisyo at assistance sa kanila. So, volunteer workers lang po ang mga barangay nutrition scholars and wala silang sahod. But Yes. rather, sinusupport po natin sila sa ibang bagay. Mm-mm. So, Doc Beck, kung meron man tayong mga kanutrisyon ngayon na nakikinig at gusto nilang mag-apply or mag-volunteer para sa posisyong ito, ano-ano po yung mga kailangan nilang gawin? Okay. Magpapalista lang sila, magsasabi sila doon sa kanilang barangay na gusto nilang mag-volunteer. Pero dapat mapunuan nila yung nabanggit ko na qualification. Kasi i-check yon, i-screen sila sa barangay, tapos i-confirm sila ng mga nutritionist, yung mga CDNPC, tapos yung mga nutrition action officer, tapos i-confirm ng kanilang barangay captain. No? Tapos, magkakaroon ng training. Pag naipasa nila yung training, na kompleto nila, no, ipoprovide yung listahan, no, sa NNC hanggang makaabot sa region. Ito na yung mga listahan. So, kung sila ay certified na deploy at nakuha na as BNS, so doon maipapasok natin sila sa database para maisama sila doon sa ating mga benepisyo na nabanggit.
Okay, so pumunta lang po no sa health center, magpalista and check din of course kung kayo ay qualified based dun sa mga na-share ni Doc Beck kanina na qualifications. Ayan. So Doc Beck, balik tayo sa BNS program. So since alam na natin kung sino mga BNS, paano sila pinipili, ano yung mga qualifications tsaka benefits na maaari nila makuha. Sa pagpapatupad po ng BNS program as a whole, ano po yung role ng National Nutrition Council? So kanina nabanggit nyo na ang NNC nagpo-provide din po ng allowance or assistance o nagbibigay ng mga collaterals. Ayan. So bukod po doon, ano po yung role ng National Nutrition Council sa pag-i-implement ng BNS program? Okay. Unang-una, since ang BNS ang magmamanage, no, nakalagay doon sa ating batas na as a whole, ang NNC ang magmamanage ng programa in terms of policies. So pag sinabing polisiya, so unang-una mga guidelines, no, panuntunan para susundin na lang ng mga LGU. Kaya meron tayong ginawang implementing guidelines. So ito yung the BNS Program Implementing Guidelines na ito ay pinirmahan at inaprubahan ng ating governing board, no, members. So napapaloob sa polisiyang ito, ano ba yung dapat nating malaman tungkol sa BNS. So, yung mga nabanggit ko, no? Ano ang layunin? Paano i-recruit? Ano ang gagawin? So, dito, sa guidelines nito, yung iba pang mga roles, no, ng BNS, no? Hindi lang sa pagkuha ng timbang, tangkad, assessment, meron pang mas mahalagang role at ito ay naka-outline dito sa ating implementing guidelines. Ang binibigay ng NNC, no, assistance doon sa kanilang training ay yung paano nila gagampanan yung role nila sa pagbuo ng plano, no, sa nutrition, yung BNAP. Kasi nandoon yung cycle, kailangan critical ang kanilang presence para ma-organize ang Barangay Nutrition Committee kasi sila ay yung isang ma-impluwensya, no, na bahagi sa barangay. Sila ang magsasabi sa kapitan, sa konseho na mag-organize tayo or palakasin natin, i-revive natin ang ating BNC. So, sa pamamagitan nito, yung NNC, tinitingnan natin kung lahat ba ng BNS na i-involve sa pag-formulate or pagbuo ng ating Barangay Nutrition Action Plan, no? Sa tinitingnan niya ng NNC. Tapos, yung mga traveling allowances, ini-ensure ng NNC na mabigyan ng traveling allowance yung mga yung mga BNS na existing pero naunang maisubmit ang pangalan sa atin kasi meron lang allotted budget ang NNC para sa traveling allowance. So first come first serve ang nangyayari. So through the regional offices, pag sila ay endorse galing sa LGU at inakyat sa atin dito sa central office, yung listahan, doon sila mapapasama at mabibigyan ng traveling allowance. Yun ang role ng NNC. At yung pag-assess sa kapabilidad ng BNS, ito kaya na train na, ito kaya kaya niya ang ganitong training. For example, nutrition and emergency. So, ina-assess natin yung mga training needs. Kasi sila ang frontliner naman, no? Kaya dapat ma-build up sila sa skill at sa mga kaalaman. So, role ng NNC yun. At role din ng NNC na makita kung ito ay akma sa mga BNS at kung ano pa ang kulang. At role din ng NNC na isama ang BNS sa iba pang mga programa ng ibang ahensya. For example, 4Ps,
'di ba ang 4Ps merong food development session. So sinasabi natin sa ating mga kasamahan dito sa national na yung mga BNS namin sa baba ay i-involve nyo sa family development session, no? So isama sila sa mga municipal link at doon sa mga agriculturist, isama nyo rin sila para sa pagpapatupad ng mga food security, food and nutrition security program. So yun yung mga mangilan-lilan lang na role ng NNC, pero yung implementing guidelines na dapat sundin ng lahat na napapaloob ang mga dapat gawin ng mga key actors sa pagpapatupad ng BNS program ay nandoon. So ito yung primordial role ng NNC, yung polisiya sa pagpapatupad ng BNS program at pagbibigay ng allowances at ng training. Yes, so as the administrator of this program, so ang ating task talaga ay mag-issue ng mga policies para sa implementation ng program. Kasi merong ibang agency, Doc Beck, na nalilito, akala nila, since tayo ang administrator ng BNS program, tayo rin ang nag-deploy, tayo rin nag-identify ng mga BNS. So, yun po ay gawain na ng LGU. Ayan. So, tayo po sa national level, gaya ng mga nabanggit ni Doc Beck, more on providing guidance tayo sa kung paano implement yung program. So, kapag tiningnan nyo po yung implementing guidelines, malinaw doon kung paano i-hire, paano i-identify, paano i-deploy, monitor, and evaluate, as well as train yung ating mga BNS. Ayan. So, Doc Beck, since 1970s pa tayo nag-implement nitong BNS program, no? So, ano po yung nakikita nating pinakamalaking challenge sa pagpapatupad ng programang ito? And sa national level, ano po yung mga solusyon sa mga challenges na ito para patuloy lang po yung papatupad natin ng BNS program? Okay. Of course, hindi naman natin masasabi na ang programa ay gano'n na ka-perfect, no? Since 1978, nag-i-evolve kasi iba-iba yung konteksto ng mga lugar nila, kasi merong yung BNS ay nandoon sa mountainous area, yung iba nasa coastal area, tapos merong ngayon, no, nagkaroon ng mga disaster and calamities, nag-i-evolve yung programa at doon sa demand na from the BNS na ano dapat ang gagawin nila. So, challenge yun. Ano yung mga challenge? Kasi nakalagay doon sa ating guidelines ay yung allowance natin ay 100. Oo nga. So, ngayon, pag-usapan natin, in times of disaster and emergency, syempre, kakain. Halimbawa, so, possible yung pupuntahan na area, magbabang ka, mag-hire. So, sino ang magpupuno? So, may limitasyon, no? Kasi nakalagay sa guidelines, tapos sa national government, meron tayong allotted budget. So, we cannot go as far as that. Meron tayong ginagawa na advokasya sa ating mga LGU na, hey, dagdagan nyo naman po ang suporta at assistance nyo sa BNS. So, ilalagay nila yon sa kanilang mga nutrition action plan para pagdating ng mga ganitong period or sitwasyon, merong readily available na bubunutin at ilalaan para sa BNS. Humayo kayo, pumunta kayo sa evacuation area, ito ang karagdagang allowance para sa inyo. Diba? So, magtutulungan ang LGU at ang National Nutrition Council sa pagpapatupad, no, ng Barangay Nutrition Scholars Program. So, ito yung mga challenges. Siyempre, yung mga collateral materials natin. At the most, ang naibibigay natin ay mga prototype or yung mga mangilan-ngilan lang na dapat iyon ay nire-reproduce or ito ay pinaparami. Pero hindi naman tayo makapagbigay ng kung paano, kung ilan sila lahat, ipapapotocopy. So, ito yung hinihiling natin sa LGU na, ito po yung mga samples, mga prototype ng mga materials na pwedeng magamit. Paramihin nyo po ito, lagyan nyo po ng pondo. So,
yun yung ating mga challenges. Tapos, yung challenge pa natin, syempre, ang nag-recruit sa kanila ay mga kapitan, no? Yung mga local chief executive, kapitan, mayor, ganyan. Meron silang say kung hanggang kailan. Ito yung mga nakita nating ebidensya. Kung hanggang kailan, no? Nandyan ang BNS kasi yung iba, pagka hindi na nanalo si kapitan or si mayor, ay hindi na po sila nare-renew. So, merong discontinuity ng programa kasi kung nasimula na niya, meron na siyang skill, na-train na natin siya. Ang mangyayari pag recruit at nag-deploy sila ng bago, sa part natin, sa National Nutrition Council, isasama uli natin sila, no, as new participant ang programa. So, bagong investment na naman. So, ito ay mga challenges natin na kung saan patuloy pa rin, no, na i-encounter natin, pero hindi naman tayo nagtatapos doon. So, ina-advokasya din natin na yung retention, no, sana ng mga BNS sa ating mga komunidad. Kasi pati yung record keeping, kasi kung yung pinapalitan mo yung BNS tapos walang turnover ng mga records, lalo na yung timbang ng mga bata, lalo na yung merong problema, no, sa clinical nutrition na naka-record doon, tapos may mga referral, ang nakakaalam yung lumang BNS at pinalitan mo, malaking problema yon pag hindi malocate. So, yun ang mga pwede kong i-mention for now, no, kasi sa iba-ibang lugar, iba-iba din yung challenges na nakita nila at na-encounter. Yes, and masaya rin naman tayo, Doc Beck, no? Kasi yung mga LGUs natin na high-performing, kahit papano sila, nagawa nila ng paraan na ma-retain yung kanilang mga BNS, no? Nakakatuwa. So, kahit papano po, no, may resulta yung ating walang tigil na pag-a-advocate sa mga LCE, LGU functionaries na gumawa ng paraan para hindi po mapalitan yung ating mga BNS. Kasi kung tutuusin, talagang sila ang frontline worker natin pagdating sa nutrition sa mga komunidad. Tama. Ayan. So, Doc Beck, siguro hingi na lang po ako ng mensahe sa inyo para sa ating mga barangay nutrition scholars na nakikinig ng ating segment ngayong araw. Okay. Isang malaking pribilehiyo ang magiging resource speaker, no, ngayon dito sa ating One Nutrition One Nation Radio program para pag-usapan ang BNS. So sa ating mga ka-BNS dyan, magandang hapon po muli. Ako po ay natutuwa at kinukongratulate ko po kayo sa dedikasyon nyo at sa pagiging makabayan. So tinuturing ko po kayong hero o bayani, no, na hindi man kayo ma-recognize sa iba-ibang platform, pero pinapanindigan at kinikilala po namin kayo na dakilang bayani, no, ng ating bayan. Kasi kayo po ay nagsisilbi, bumagyo, umulan, umaraw, sa bundok, malapit sa dagat, sinusuong nyo, no, kahit anong kalamidad. Tawagin kayo ng iba nyo pang kasamahan sa komunidad ay talagang kayo nagsisilbi at nakikibahagi. So, congratulations at wag po kayong magsasawa dahil ito din po ay babalik sa inyo na biyaya hindi lang sa inyo kundi sa inyong pamilya. At ganun pa man, meron din po akong mensahe sana sa inyong mga supervisors at sa inyong mga local chief executive na suportahan po natin ang mga BNS po natin kasi volunteer worker po sila, so para ma-boost po ang kanilang moral at patuloy pa po silang magsilbi at makipagtulungan sa ating iba't ibang programa para matugunan ang problema po natin sa nutrisyon. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat.
Maraming salamat, Dr. Marivic Samson mula sa Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council para sa pagbabahagi mo sa amin ng Barangay Nutrition Scholars Program. Talaga namang importante ito sa pagsulong ng wastong nutrisyon sa mga komunidad. And I also hope na appreciate po ng ating mga tagapakinig ang ating mga barangay nutrition scholars mula sa ating segment ngayong hapon. Patuloy lang po ang ating mga programa para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Diyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes na aming inihanda para sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot yan ni Recipe Princess Laika Lagunero. Ano nga bang recipe ang inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng pesang manok. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghuhugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 1 kilong manok na may katamtamang laki, 2 tasa ng repolyong hiniwa, 1 piraso ng sibuyas na hiniwa, 2 tasa ng pechay, 2 tasa ng sayoteng hiniwa, 1 tasa ng kamoting dilaw, at pampalasa gaya ng iodized salt at paminta. Para sa paraan ng pagluluto. Una, linisin at hiwain ang manok. Pangalawa, pakuluan ito sa sapat na tubig lamang, kasama ang sibuyas, iodized salt at paminta. Pangatlo, kapag malambot na ang manok, idagdag ang kamote, repolyo, pechay at sayote. Pang-apat, pakuluin hanggang maluto ang kamote at sayote. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating pesang manok. Hango ito sa Nutri Recipe Book ng NNC taong 2013. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 10 servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Q. Salamat, Recipe Princess Laika. Susunod na ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapang maka-achieve ng nutrition goals? Huwag mag-alala mga kanutrisyon, basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyan kasagutan namin yan sa ating segment ngayon. Ang tanong na sasagutin natin ay galing kay Miss Janet na nagpadala ng kanyang tanong via Facebook chat. Ang kanyang katanungan ay, totoo po bang nawawala ang vitamins at minerals ng mga gulay kapag niluluto ito? Dapat po bang hilaw na lang nakainin ng gulay para makuha ang benefits nito?
Ayan, so maraming salamat sa iyong tanong, Miss Janet. Napakagandang tanong ito, ano? Maganda rin na gusto mong makuha ang napakaraming benefits ng pagkain ng gulay. Para sagutin ang iyong tanong, hindi po totoong nawawala ang vitamins at minerals ng gulay kapag niluluto sila. Hindi sila basta-bastang mawawala, maliban na lamang kung nasunog o nasobrahan ang luto ng mga gulay. Pero, pwede silang mabawasan. Take note, mabawasan lang ha. Ang nutrients depende sa temperature kung paano sila niluto. Mas mataas na temperatura, mas maraming porsyento ng nutrients ang pwedeng mawala. At ang pinakamainam na paraan ng pagluluto para sa mga gulay ay ang pag-steam o pag-blanch. Siyempre, walang mababawas kung hilaw itong kakainin. Kapag naman fried o sauteed, ingatan natin na huwag itong ma-overcook para ma-preserve ang vitamins at minerals. Kaya naman Miss Janet, okay lang na lutuin ang iyong mga gulay ha. Huwag kang matakot na lutuin ito at maging maingat na lang sa temperatura. Mas mabuti din kung magkaroon ng gulay sa plato, no? Kaysa wala talaga. Dahil hindi natin bet o gusto kumain ng hilaw na pagkain, no? Magandang step ang pagsama ng gulay sa bawat meal sa pagbuo ng healthy habit para sa wastong nutrisyon natin at of course, ng pamilya natin. So para sa iba pang mga katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin naming masagot ang inyong mga katanungan dahil ang tanong nyo, sagot namin dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na namang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Dr. Marivic Samson, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Policy and Planning Division para sa diskusyon ukol sa BNS program. Pinasasalamatan din namin si Miss Alice Tanabe, National Outstanding Barangay Nutrition Scholar mula sa Muntinlupa City para sa nutrition updates na ibinahagi niya sa atin. Maraming salamat of course sa ating recipe princess Laika Lagunero at sa production staff Charlene Postorioso at Bea Jacinto. Huwag magpahuli sa latest news at updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like ang One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page at National Nutrition Council Official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Queenie Amosco de Jesus na sa tuwina ay nagpapaalalang sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby.
nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Hinubog ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. The country's friendly station. Radio Natin.